Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers! Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kami po ay natutuwa na makasama natin si Kuya Riniel Resuello, isang road safety advocate, two-time Philippine Superbike champion at isa ring registered nurse. Summer na po at tamang-tama po itong panayam natin kay Kuya Riniel dahil marami sa ating health checkers ay bikers tulad niya. At higit pa rito, mas marami ang riders na naghahanap buhay sa kalye sa buong bansa. Kaya naman naisip nating imbitahin si Kuya Riniel. Road safety at kalusugan tips ang ating usapan ngayon. So, magandang araw po sa inyo, Kuya Riniel. Magandang araw, Teacher Ellie and mga health checkers. Yan po. So, simulan na po natin ang kwentuhan, Kuya Riniel. So, bago po natin umpisahan, bilang atleta, ano po ang inyong masasabi sa accomplishment ng batang-batang tennis star na si Alex Ayala? Oo nga, ang galing. At 19 years old, ganong achievement and then yung mga nakalaban niya dun sa semifinals and papuntang semifinals are talagang matataas na yung ranking sa tennis. Parang yung isa yata is world's number 3 na yung ranking or 2. So kakaiba yung achievement and of course, nagkaroon ng spotlight ang pagiging atletang Pilipino once again sa world stage sa larangan naman ng tennis. Nakakatuwa nga po, Kuya Riniel. Tama po yung binanggit ninyo at very inspiring, no? Sobrang young, pero despite that, sobrang very inspiring, lalong-lalo na sa ating mga atletang Pinoy. So, bilang two-time Philippine Superbike champion po, Kuya Riniel, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung anong paghahanda ang ginagawa ng isang atletang tulad po ninyo? Ang pagiging atleta, I'm sure applicable to sa lahat naman ng atleta, anumang sports, talagang yan ay almost 6 times a week na training. And then for you to train yung ganong katinding schedule, kailangan physically fit ka. And hindi naman lahat nagsisimula sa ganong katinding schedule agad. Sa mga nagsisimulang atleta, umpisahan mo yan ng physical fitness, exercise, and then of course, yung technique, kung anong sportsman yung mapipili mo na gustong maging eksperto tulad ni Alex, tennis. And then, ang ganda rin actually, gusto kong i-share sa mga ka-health checkers natin yung pagbate ni Senator Manny sa kanyang achievement na at 19 years old. Talagang ang taas na. And then of course, nagsisimula pa lang dahil ang bata pa rin niya, ganong achievement. And then of course yung mga Filipino fans and even mga enthusiast ng tennis is talagang susundan yung kanyang career na once again mapupunta yung spotlight sa Filipino athletes. Yung tinatanong mo kanina or parang nabanggit natin kanina dun sa pagiging atleta, hindi lang naman siya encouraging Filipino or mga batang atleta na maglaro ng sports. Pero ang kagandahan nito is mapakita natin sa kanila na posible. Di ba? Posible. Pero once na talagang binigyan mo ng oras, dedication, tamang training and support from family, talagang ma-achieve mo even at world stage. Posible. Napaka-inspiring nga po. Totoo po kayo dyan, Kuya Riniel, no? At agree po ako na talagang kapag may oras, bigyan ng oras, dedication, at may kaakibat na suporta, no? Galing sa pamilya at sa community na din, talagang napakalaki ng pwedeng makamit ng ating mga atletang Pinoy. So, Kuya Riniel, balikan lang po natin ng konti dahil nabalitaan po namin, isa din po pala kayong registered nurse. So, kami po ay na-curious, ano? Paanong paraan po kayo napunta sa larangan ng sports, superbike at professional athlete? Paano po kayo napunta doon, Kuya Riniel? Actually, bago ako maging superbike racer, galing ako sa smaller bikes. Yan yung mga scooter and underbone na nagsimula ako high school pa lang. 2005 and 2006 naging
Team Philippines ako to represent Philippine team sa ASEAN Cup. So, doon nagtuloy-tuloy, and then yung goal is maging doktor, papuntang pagiging doktor, and then ang condition ng family ko is hindi mapapabayaan yung pag-aaral. So, tuloy-tuloy yung study ko and tuloy-tuloy yung pagiging athlete. Kaya, ayun, natapos ko yung kurso pag-nurse sa Centro Escolar University noong taong 2010, and then pumasa din ako ng board exam bilang registered nurse. Tapos doon naman ako napasok sa Superbike. Taong 2009, nagsusuperbike na ako. Pero yung una kong national championship is 2012. Kala ko nga, pagka-graduate ko, sabi ko, Dad, Ma, didire-diretso ko muna yung career. Kasi nung time na yon may sponsor na ako, and then may mga brands na nire-represent, and then competing on the highest level ng motorsports sa Pilipinas. So ayun yung story ko from small bike, 125cc, up to 1000cc. Na 13 years yung naging timeline ko ng pagiging athlete. Grabe po yung 13 years, Kuya Riniel. So, nabanggit po ninyo, no, parang pinagsabay nyo po ba yung training na ito? Kasi nabanggit nyo po kanina, kapag po isang atleta ay 6 times a week ang inyong training. Tapos nabanggit nyo po na tinapos nyo po yung kursong nursing, no? So, ano po yung ma-advise ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon na maaaring ganito rin ang tinatahak na daan? Ayun, syempre magpa-prioritize ka. Mapapayo ko dun sa mga batang atleta na mapapagsabay nyo naman yung pag-aaral at pagiging atleta. Kailangan nyo lang talaga mag-prioritize ng mga kailangan nyong gawin in a day. Kasi yung pag-e-exercise naman or pagiging physically fit, kailangan yan ng sa anumang larangan. Mapa-sportsman yan, daily activities, or kung anumang profession mo, napakahalagang maging fit. Kasi naniniwala ako na yung energy, yung nagdadrive talaga ng tao. And kung physically fit ka, may energy ka to do things, to think ahead, and of course, makapag-focus ka sa anumang bagay na gusto mong maging eksperto. Speaking of thinking ahead at pagiging eksperto, Kuya Riniel, nagbunga po ang inyong pagsusuperbike, no? Sa pagpapalaganap ng isang very relevant at napapanahong advokasya tungkol sa road safety. Ano po ang naging inspirasyon po ninyo para pagsulong sa advokasyang ito? Nung nag-decide akong mag-retire at age of 27 after winning yung Philippine Underbone King back in 2008, and then pagiging 2-time national champion 2012 and 2015, nag-Asian Championship ako ng 16 and 17. Tapos nung bago tumigil pa lang, napaisip na ako na sayang naman yung na-accumulate kong learning, experience. Sabi ko, sana ma-share ko din to sa iba dahil sayang naman dahil hindi rin biro yung pinagdaanan ko para maabot yung level na yon. And then nag-enroll din ako sa iba't ibang school. Nag-compete ako with other nationalities, kaya ako nag-gain yung experience na yun. And sayang ko hindi ko ma-share. So yun yung nagtulak. Nanghihinayang ako na walang pagpapasahan nung natutunan ko. Kaya nagsimula siya sa pagsama sa mga iba't ibang organization na very active to empower other riders through road safety, skills training, and then doon siya nagsimula. Yun po pala, no, talagang yung nag-push po sa inyo ay pag-share ng inyong mga learnings. Nakakatuwa, Kuya Riniel. Pero before po natin pag-usapan pa yung mga road safety tips na alam ko po marami kayong gustong i-share sa aming mga nakikinig at nanonood, ay gusto lang nating tignan ulit, Kuya Riniel, ano po ba yung health regimen na dapat na alalahanin ng isang biker na tulad po ninyo? Health regimen, of course, yung dapat kumakain ka lagi. Kasi ano yan energy, carbs. So kung titignan mo yung process, siguro dala din to ng kaalaman ko bilang isang nurse na talagang dapat yung intake mo tama versus sa
i-spend mo na calories. Kasi kung wala kang enough energy, of course, hindi mo magagawa yung task ahead. And kung gagawin mo to on a daily basis, hindi mo kakayanin kung hindi tama yung nutrition mo. So, yung tamang pagkain, hydration, very important. And of course, yung vitamins and minerals. And pag-iwas sa mga hindi healthy pagkain or inumin, kasi meron akong philosophy, kung hindi mo kayang gawin yung mga training mo or exercises, make sure na ma-avoid mo yung mga bawal. Kasi kung hindi ka magkakamali, at least wala kang itatama. Parang ganun. Lagi kong shortcut yan, napakain ako ng madami, yung kasunod na meal, tatry ko na kaagad magbawas para hindi siya mag-accumulate. So, ganun din sa exercise. Kung hindi ako makapag-exercise ng strenuous ngayon, ililimit ko na yung intake ko. So, parang plus and minus siya. Napakaganda naman pong tip niyan, Kuya Riniel, no? Parang hindi rin siya masyadong nakakalimita, no, sa mga pwede nakakatuwa po. Kuya Riniel, alam ko po kanina nabanggit nyo regarding sa inyong advokasya sa road safety. So, baka po pwede nyo po kaming paliwanagan, no? Ano po ba yung ilang road safety tips, lalong-lalo na po sa ating mga riders, no? Kaya yung mga araw-araw na gumagamit ng motor. Kuya Riniel, ano po yung mga mababanggit ninyo na very important tips na para sa kanila? Sa mga ka-health checkers natin, sa tingin ko magbibigay lang ako ng ilan para madaling tandaan kasi baka ma-overwhelm sila. Dahil health yung topic natin, napaka-importanting aware ka and yung focus mo sa kalsada is nandun. So, to share sa ating mga ka-health checker, yung effect ng nakainom at kulang sa tulog ay almost the same in terms of balance. Yan ay ayon sa study. So, ganun din, nung kumakarera pa ako, make sure ako na mayroon akong enough sleep before magkaroon ng practice session, training session, or anything na pagmumotor. And then ngayon din, even tumigil na ako sa pagkakarera and competitive sports, pagka magra-ride ako, alam naman natin kung kailan tayo magmumotor, kung araw-araw mong modes of transportation yun, i-make sure nyo na meron kayong tamang pahinga and hydrated kayo. Yun yung to start with. Para lagi kayong active sa kalsada, hindi kayo sluggish. And number 2, kung meron kayong mahabang ride, ito yung mga more than 30 minutes to 1 hour ride or more, iwasan natin yung mabibigat na pagkain or wag kumain ng madami bago mag long ride kasi kung scientific natin siya itatalakayin, pag kumain ka, kailangan siyang i-digest. So, yung blood flow mo, kakailanganin i-digest yung pagkain and magkakaroon ng distribution yan sa katawan mo. So, magkakaiba yung focus mo and kadalasan, nararamdaman natin to na pagkatapos natin kumain ng madami, inaantok tayo. So, yan yung iiwasan natin lalo na kung nag-ooperate tayo ng two-wheel vehicle or any vehicle, mapakotse man yan or motor, para nandun yung full focus natin sa kalsada. Yun po, no? Napakadaling tandaan ng mga tips ni Kuya Riniel, mga health checkers, no? So, tamang pahinga at tamang pagkain at dapat hydrated at dapat hindi mabibigat na pagkain kapag nag-long ride tayo. Interesting po nung nabanggit ninyo, Kuya Riniel, na napupunta, no, na nadadivert yung ating blood flow at saka blood flow, no, kapag tayo ay masyadong busog. So, totoo. And I'm sure marami pong nakarelate na ating mga riders na nakikinig at nanonood ngayon. So, Kuya Riniel, alam niyo po, marami po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon na may mga motor. I'm sure po na nagbabalak na, no, sa ating darating na Holy Week, no, na baka po sila ay maglo-long ride at alam po natin na napakainit po ngayon, no? So, meron po ba kayong iba pang mga tips para mabawasan ang peligro at panganib ng isang rider ngayon na napakainit ng panahon? Ayun ulit, babalik ulit tayo dun sa dalawa nating tip. Well-rested or hydrated. Kasi
kung meron ka naman yan, and then of course, mafe-feel mo yan kung kailangan mo nang magpahinga. Itong mahal na araw or holiday, madami tayong travel. And then usually, yan yung mga long drive papuntang probinsya, or kung meron kayong grupo, pupunta kayo sa certain location, mapa-beach man yan, sa Rizal or Tagaytay, na napakainit, pwede kayong mag-break. Pwede nyo hatiin yung ride nyo kung talagang sobrang init. And of course, iwasan uminom kahit a day before, dahil yung effects niyan sa katawan is hindi basta-basta nawawala yung alcohol sa katawan. Kaya yan ang talagang kailangang tandaan at iwasan, na kahit masaya or kahit sabihin yung hindi pa today or kinabukasan pa, may effects pa rin po yun mga ka-health checker. Kaya yun yung tandaan natin, yung mga risk na ganyan is hindi worth it i-take, lalo na kung magmumotor tayo ng malayo. Napakaganda nung reminder ni Kuya Riniel sa atin, no? So, kahit mga a day before, dapat walang alcohol as much as possible. Kuya Riniel, meron pa po ba kayong gustong idagdag ng mga guidelines para po na dapat tandaan ng ating mga riders kapag po sila ay sumasakay sa kanilang mga motor? Ako sa tingin ko, teacher, pwede natin i-remind yun sa mga kasamahan natin nagmumotor. Kasi napapansin ko to pagka umiikot ako or yung pag-inom nila ng energy drink. Kailangan nilang bantayan din yan dahil meron ding limitations yan sa isang araw kung ilan lang yung pwede mong i-take. And wag nating dalasan kasi tumataas yung nasasana yung katawan natin sa mga tinitake natin, and hindi siya ibig sabihin is okay i-take ng regularly. So sa mga kasamahan nating nagmumotor, i-check natin yan, maging aware tayo kung anong tinitake natin sa araw-araw, and kung gaano ba siya ka-frequent. Isang linggo ko na ba itong tinitake, even once a day, kung isang linggo na or isang buwan mo, may effect yan. So maging aware tayo sa mga tinitake natin, tulad nung nabanggit ko kanina, even sa pagkain, kung kaya mo kaagad i-compensate sa mga susunod mong meal para wag siyang mag-accumulate, gawin natin. And magagawa mo lang yun if aware ka sa iyong mga tinitake. Yan. Napakabilis po ng ating oras, Kuya Riniel. Ano po ang inyong huling mensahe para po sa ligtas at masayang riding experience para sa ating mga health checkers? Sa mga ka-health checkers natin yan, sa tingin ko, tamang mindset lagi. Bago tayo magmotor or mag-drive, alamin natin ano bang objective natin sa ating pagbiyahe. And from that mindset, I'm sure makakaiwas tayo sa mga iba't ibang risk. Lalo na kung araw-araw ka nagbabiyahe, ginagamit mo papuntang trabaho or mapalong ride man sa weekend. Kung meron kang mindset na dadating ka dito, alam mo kung ano yung distansya, mahati mo siya kung talagang mahaba, hindi kaya ng isang ridean lang, kung kailangan mag-brake, and of course yung gears, tamang gears, dahil sabi mo nga mainit, kailangan natin malaman kasi may mga jacket na perforated, helmet na may vents, i-check nyo kung nakabukas ba to, may hangin bang pumapasok sa loob ng helmet natin, and then yung patong ng long sleeve or jacket, kung mababawasan nyo yung mga suot nyo, as long as meron kayong protective gears para maiwasan natin yung pag-overheat ng katawan, and laging mag-hydrate. Maraming salamat po muli, Kuya Riniel Resuello. Thank you, Teacher Ellie. At isa na namang napapanahong episode ukol sa road safety at health tips ngayong tag-init, lalo na sa ating riders na araw-araw na nasa kalsada. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto,
ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus.